Hello everyone! Kain tayo ng talangka. Kumusta? 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 Dito sa Pilipinas ay may bagyo. So, ang ulam namin ay kalabasa, sinahog sa munggo, tapos merong talangka. Ayan, always bored na bored. Dahil nga laging may ulan dito. Tapos tuloy-tuloy na yung aming pag-expand ng katawan dahil nga laging kumakain, kulang ang trabaho. Kulang yung exercise ni Inday. Ayan, dito pa rin sa amin yung aming alagang kasama. So, naka-extend na kami ng kanyang visa hanggang next month. So, 2 months yung aming request na extension. Tapos, okay lang pala dito mag-extend na mag-extend. Basta, siyempre, every month, mayroong price ang binabayaran na pag-extend. So, sabi, pwede daw mag-extend hanggang 3 years na walang exit-exit. Pero, siyempre, mag-exit yata siya next month or November. So, it means mag-extend pa ulit kami ng 1 buwan bago umexit siya. Baka kasama kami. Kain tayo, guys. 7:30 na ng gabi. Akala ko hindi na ako kakain. Kaso lang, naalala ko yung ulam namin na talangka. So, dito, kung ano yung ulam namin ng lunch, yun na rin yung dinner. Parang abroad style pa rin. Para tipid sa gastos, tipid sa trabaho, tipid sa lahat. 'Di ba? Kasi sanay naman talaga tayong kung ano yung pagkain natin ng lunch hanggang dinner, minsan hanggang sunod na lunch pa, 'di ba? Pag nasa ibang pa tayo, ibang bansa. So dala-dala pa naman namin hanggang dito sa Pilipinas. Kasi nga sanay na kami ng ganun eh. Okay lang naman. Pati nga minsan yung saing namin eh. Lunch hanggang dinner, depende. Kasi hindi kami nang breakfast dito. So si nanay lang at saka yung nagbabantay kay nanay yung nagbe-breakfast. Kami, kape lang or kung ano-ano na lang. Si Rayleigh naman, tinapay at saka kape. Pero ako, bihira lang akong nagtitinapay. Usually kape. Pero, kailangan 11 ng umaga kakain na ako ng lunch dahil nga hindi ako nag-breakfast. Pero syempre, si Jessica, kailangan talaga may breakfast, may lunch at dinner kasi small amount lang naman yung kinakain niya. Under adjustment pa rin kami kasi mag 3 months na kami dito. Nakaka-bored minsan, di ba? Kasi naninibago kami ng may trabaho lagi. At saka parang busy ka. Ngayon dito sa Pilipinas, medyo ikaw na yung may hawak ng time mo. Tapos kung magtrabaho ka man, okay lang. Kung hindi, okay lang. Kasi, meron din kaming kasama dito na parang tumutulong din dito sa amin. Pero 14 years na kasi yan siya dito. At minsan, siguro nagtatampo siya kasi minsan, pag siya yung nagluluto, sinasabi namin na kami na lang yung magluluto or maglilinis. So, almost, minsan, pinapauwi namin siya after lunch. Tapos sabi namin, babalikin na lang siya ng 5 hanggang mga 6:30 para mag-ano sa nanay namin. Yun nga.
sabi nila 1 year pa daw yung adjustment pag umuwi ka ng Pilipinas. Siguro nga kasi alam mo, maganda naman talagang umuwi dito sa amin, kaso lang sa matagal na panahon na nagtrabaho ka sa ibang bansa, in the first few months talagang maninibago ka, maboboard ka. Ako okay lang. Pero si Rayleigh, minsan talagang bored na bored siya. Minsan, mainit ang ulo, or hindi ko minsan maintindihan, kaya minsan, pinapabayaan ko na lang siya. So, ayan, lalo na ngayon kasi ulan ng ulan. Bihira lang ang araw na walang ulan. Pag uminit naman, super init. Kaya, parang sunod-sunod kami dito na parang nag-adjust ng number 1 panahon dahil medyo mainit. Of course, meron din kaming mga aircon, pero syempre, kailangan magtipid-tipid din tayo minsan. So, kahit sa kusina namin, meron din kami dyan na aircon. Doon sa living room, meron din kami. Buti nga ngayon, konti lang yung bill namin. Medyo bumaba. Kasi nga laging umuulan. So, pero sa gabi, naka-on talaga yung aircon namin sa gabi. Para diretso na yung tulog. So, every night so far, naka-on siya hanggang 4 o'clock ng madaling araw. Ayan. So, almost na rin kami paunti-unting nag-unpack, guys. Isa na lang yung naiwan ng aming box dito. Ayan siya. So, mga damit-damit na lang yan. Di pa namin alam kung saan namin ilagay. Slow down, slow down. Maayos din ang lahat. Kasi maliit lang yung bahay namin. Hindi enough yung space. So, hoping na pag okay na yung panahon, makagawa kami ng konting maliit na extension para meron kaming malagyan talaga ng ano namin, mga gamit. At saka, siguro idugtong na lang namin sa garahe namin dahil siguro alam nyo naman na nakabili na kami ng ano dito, ng sasakyan para hindi kami mahirapan ba ng ng commute dahil nga laging umuulan. So, thanks God at nakakuha na kami. Siyempre, tinulungan kami ng anak namin. Alam nyo naman, medyo mahal din ang mga sasakyan dito. So, ayan, slow down, slow down. Tsaka, ayan, dumadami na rin yung bukay ko. Ayan, si Jessica nanonood ng Netflix. Si Rayleigh naman, ewan, naglalaro. So, ayan. Talagang in the first few months, maboboard ka talaga dito, guys. So, hoping na okay din ang lahat. Diba? Hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. Siguro, paunti-unti na lang namin planuhin yan. At ita-update ko kayo. Okay? Thank you for watching. Bye!